Buenos dias, damas y caballeros. Few days ago, nagpalabas ng press statement ang PDP party, padapa ni former President Rodrigo Roa Duterte. At dito sa press statement nito na ito, basically nilaglag nila itong si Jing Paras, na sinabi na pumuporma daw ito, nakikialam daw ito sa PDP party na dating PDP laban, pero ngayon padapa na lang, wala nang laban ni Sara Duterte. At sinabi nakikialam daw itong si Jing Paras, former Congressman Jing Paras, pero never daw ito naging miyembro ng partido at hindi daw nila tinatanggap yung mga aksyon nito sa partido. So obviously, as we reported earlier, yun nagpe-flex ng muscle niya si Bongo, si Senator Bongo dito sa PDP, na nung nasa labas pa si Duterte, si Digong, ay naging party president naman itong party chairman naman ito si Bongo. Yun ang time sana na lalo na nung 2022 balak ni Digong ipatakbo si Bongo sa pagka-presidente. Ito sana ang kanya vehicle niya for the presidency. Ito ang partido niya. So recently, as we already vlog last week, recently nagkaaway-away sila within the DDS group dahil itong grupo ni Bongo, na ito nga sila Jing Paras, si Ado Pagkalinawan, binanatan nila yung encroachment daw, yung pagpenetrate sa grupo nila, na isa daw hindi original na DDS, at ito ay si former Executive Secretary Vic Rodriguez. Masyado daw ito nag-exert ng impluensya, at parang siya ito na daw nagpapatakbo ng PDP party in preparation for the 2028 presidential election and senatorial election, kung saan Vic is again expected to try to run and win the senatorial position. Meron nga sinasabi baka ang target rin niya ay maging VP ni Sara Duterte. So yan. So kaya itong mga action nito ay nire-resist ng grupo nila Bongo sa pagsabi na hindi naman talaga ito hindi original miyembro ng grupo itong sila Vic Rodriguez. In fact, sa tingin nila ito parang planted leader lang ito ni President Bongbong Marcos, kasi sa tingin nila yung loyalty ni Vic Rodriguez ay andon pa rin kay President Bongbong Marcos. So in short, ang tingin nila dito ay parang sleeper agent ito, para na planted spy, planted agent provocateur tawag nila sa mga spy network, agent provocateur. Sine-check lang natin yung sugar natin. May pa naman kasi hindi pa tayo nag-breakfast. So
Ah, ito kwan daw ito pinapenetrate dyan para guluhin. At parang yun ang nangyayari kasi sila na mismo nag-aaway-away. Ha? So akala natin with their warning maipit na itong si Rodriguez, pero kabaliktaran nangyari kasi yun, nagpakita talaga si Rodriguez na talagang malakas ang impluwensya niya sa PDP. At itong si Kwan ang para tinanggal nila, na-kick out nila itong si Ching Paras, or tinanggalan nila ng power and association with the party. Kumbaga kung ano man meron ito noon mga impluwensya sa party or meron ito ginagawang action sa party, sinabi nila na hindi nila ito nire-recognize. Kasi for them, he was never a formal member of the party. So yan, sila na mismo nagkaaway-away. Sila na mismo nagkasiraan. Kaya this goes to show na grabe talaga na yung alitan, grabe na talaga yung power struggle within the PDP. Dali, parang may nahulog. Wala naman. Grabe na talaga yung power struggle within the PDP. And this will erode the party. Kasi kung sila na mismo ang nagkaaway-away, so this will only strengthen kung sino man magiging kalaban nila sa 2028 presidential election. So syempre itong grupo nila Bongo ay they will resist this. Tingnan natin kung ano magiging reaction ni Bongo dito, na yung mga lieutenants niya sa PDP ay na-kick out na. So parang message na rin ito kay Bongo na ikaw na ang susunod if you don't toe the line. Kaya ang problema, tulad na sinabi natin, meron rin sariling ambisyon si Bongo. Parang may mga sign talaga na natin nakikita na siya na ang may planong, or gusto na niya i-revive yung plano niya. Hindi natin alam, baka may clearance na mismo kay former President Duterte na dahil damaged goods na si Sara, lalo na dito sa impeachment trial or impeachment mini trial or clarificatory hearing, mas babaksak ang popularity rating ni Sara. And fighting for survival kasi ang kwan ngayon, hindi lang si Sara, pati PDP, pati ang mga DDS. So they need a plan B. So this plan B could come in the person of Senator Bongo. After all, sa senatorial election ay nakakuha siya ng 27 million votes. Konting kembot na lang, mahabol na niya yung 32 million SD card votes ni Sara Duterte. Although posible pareho silang nakakuha ng SD card support smart magic support. Pero syempre on record, syempre 27 million is 27 million, as compared to the 32 million. Palagay natin na kahit papaano kalahati dyan totoo, malaki pa rin yan. Kalahati lang ang tunay na boto, malaki pa rin yan. So yan, so still hindi hindi war continues, hindi umuhupa yung alitan, yung kwan nila, yung infighting within the DDS group. So ito kasing problema kung nagjo-join ka sa mga party not for a cause,
na but for kwan lang, political lust for power at saka lust for money. Ha? Kwan lang, you are joining politics simply to make money. So ganito talaga mangyayari. Kumbaga walang prinsipyo. Ha? Pera-pera lang usapan. Kaya yun, nagkaaway tuloy. Okay? So sige, we'll be giving you more updates on this on this internal war ng PDP and DDS in the coming days. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good morning to all and see you in my next vlog.